iba na yung sakay ng sasakyan niya or naputukan siya, uuwi sila sa bahay para kuhanin yung mas malaking bahagi ng kanyang kayamanan. Parte yan ng security measure natin sa ating mga subdivision. Pero, sabi ko ay depende. Depende kasi yan kung nakalagay ba yun sa inyong security plan. Kasi hindi ka pwede mag-implement yan basta-basta sa nilipatan mong duty. Halimbawa, inadapt mo lang doon sa kabilang subdivision, doon ka naka-duty, ganun kayo doon, nag-roll down window kayo, pagkagabi na. Tapos nalipat ka sa ibang subdivision, basta mo in-implement, hindi pinag-usapan ng HOA, ng homeowner at ng ng BOD, ng Board of Directors, basta nyo in-implement. Magkakaroon talaga kayo ng friction, magkakaroon kayo ng problema kasi hindi malinaw sa bawat panig kung bakit kailangan gawin yan. Diyan pumapasok yung paggagawa ng inyong agency ng tinatawag na security plan. Sa security plan kasi doon nakalagay yung doon nakasulat yung mga kung paano niyo i-implement ang security measure diyan sa inyong village na yan. Tandaan mo ang security ay pagsikil sa kalayaan ng isang tao. Paglalagay ng boundary. Kasi yung security, safety, parehas yan. Bawal si ganito, bawal si ganyan. Madaming bawal. Kaya nabubuisit talaga dyan yung mga homeowner. Ngayon, pag gumawa kayo ng security plan, ilalagay mo yan, roll down window every midnight. Pag midnight na siya pumasok, pag umaga, hindi naman kailangan mag-roll down window. Tapos, para receive nyo doon sa BOD, pag-aaralan, sir, ito po yung ating i-implement ngayong taon kasi doon sa kabilang village po may napasok. Sumakay po sa sakyan, may sticker, dire-diretso pasok. Ang nangyari po ay hostage yung buong pamilya. I-implement po ba natin sa atin? Gano'n. Tapos pag pinayagan ng BOD, na-approvean yung security plan, okay, approve yan. I-discuss natin sa HOA, sa town hall. Diniscuss na kung bakit